8 buwan pa lang po akong pinagbubuntis ng aking nanay ay kinakailangan na po akong tanggalin sa kanyang sinapupunan dahil dead on arrival na po siya sa ospital. Tawagin niyo na lang po akong Chris. Gusto ko lang pong ibahagi ang kwento ko at sana mabigyan niyo rin ako ng payo. Ako po ay isang lalaki at 21 years old. Adopted child daw siya ng kanyang mama na tawagin na lang nating Mama May. Nakuha po ako ni Mama May nung siya ay 21 years old pa lang at kolehiyo nung mga panahon na yon. Siguro daw ba ay iniisip natin na hahanapin niya ang kanyang tunay na mga magulang at iiwanan ang kanyang adopted mother? Dahil hindi naman daw nagkakalayo si Mama May at ang kanyang biological mother. Dahil si Mama May po na umampun sa kanya ay pinsan daw po ng kanyang totoong nanay. Pero pumanaw daw po ang kanyang biological mother sa isang car accident 21 years ago. May kapansanan po ang nanay ko at milagro na nakapagbuntis pa siya at ako po ang naging bunga. 7 taon po ang tanda ng tunay kong nanay kay Mama May pero malapit po ang loob nila sa isa't isa. Ang biological mom ko po ay may 5 kapatid at meron pa siyang isang kapatid na ka-close ni Mama May na tawagin na lang nating Tita Cha. Si Tita Cha at ang 3 niya pang kapatid kasama daw po ang tunay na lolo at lola ni Chris ay naninirahan sa ibang bansa. Kaya si Mama May daw po ang palaging kasama ng kanyang biological mom nung nabubuhay pa ito. Si Mama May daw po ang naging saksi sa pagmamahalan ng kanyang mga magulang hanggang sa mabuo daw po si Chris at mawala ang kanyang mga magulang sa mundo. At 8 buwan pa lang daw pinagbubuntis si Chris ng kanyang nanay nung maaksidente sila kasama ang kanyang tatay. Pareho daw pong dead on arrival ang nanay at tatay ni Chris kaya kailangan daw po siyang tanggalin agad sa sinapupunan ng nanay niya. Ang sabi daw sa kanya ni Mama May ay parang himala na nabuhay pa si Chris dahil nakita daw ng doktor na may heartbeat pa siya. Agarang cesarean daw po ang ginawa sa kanyang nanay para mailigtas ang buhay ni Chris. Nang mailabas daw po si Chris ay nagtanong daw agad ang doktor kung sino ang mag-aalaga sa kanya. Kinontak daw agad ni Mama May ang tunay na pamilya ni Chris para ipaalaman nangyari habang sila ay nasa ibang bansa. Pero kahit isa daw sa mga malapit na kamag-anak ni Chris ay wala daw sumasagot. Kahit si Tita Cha na malapit din kay Mama May ay hindi rin daw sumasagot. Wala daw pong kumuha kay Chris hanggang kinabukasan ay nanatili daw po siya sa ospital ng kulang sa buwan at mahina ang puso. Ang sabi daw po ng mga doktor ay ilang linggo lang ay pwede nang ilabas ng ospital si Chris pero iniisip pa rin daw nila kung kanino siya ibibigay. Sinubukan daw kontakin ni Mama May ang nanay ng kanyang biological mother. Pero ayaw daw talaga nilang kunin si Chris dahil ayaw daw nilang maging responsable sa isang batang pabigat na kagaya ni Chris. Yan daw po ang sinabi ng kanyang lola na para bang hindi anak ang kanyang tunay na nanay at parang hindi daw siya kayang ituring na apo. Awang-awa daw po sa kanya si Mama May noon pero iniisip daw ni Mama May ay nasa kolehiyo pa lang siya at hindi pa siya handang maging magulang. Dahil kung tutuusin ay sobrang bata pa ni Mama May noon at may karapatan siyang tumanggi dahil malayo naman siyang kamag-anak. Ngunit nanaig daw po ang mabuting puso ni Mama May dahil kung walang kukuha kay Chris kapag na-discharge daw po siya ay dadalhin siya sa DSWD. Sadyang mabuting tao daw po si Mama May kaya siya na po ang kumuha kay Chris at nag-aruga. Itinuring daw po siyang tunay na anak. Kahit minsan daw ay hindi siya itinuring na iba, palagi niya raw nararamdaman ang tunay na pagmamahal ng isang magulang. Nakasurvive daw po sila ni Mama May nang walang tulong na nanggagaling sa kanyang tunay na pamilya. Yung biological father daw po kasi ni Chris ay ulila din kaya si Mama May daw po ang nagpursige para mapalaki itong si Chris. At konting backstory lang daw po sa istorya ng buhay ni Mama May. Dahil siya nga po ang nag-alaga at nagpalaki dito kay Chris, hindi niya na daw po naisipan na magkaroon ng nobyo. Sa katunayan, wala daw po talagang planong mag-asawa at mag-anak si Mama May dahil gusto niya daw pong maging isang tanyag na chef at doktor at manirahan sa ibang bansa. Pero dumating daw po sa buhay ni Mama May itong si Chris kaya sa kanya na lang naituon ang pagmamahal at ang atensyon. Nakapagtapos naman daw po si Mama May at meron na daw po siyang maliit na bakery na naipatayo at may konting backstory pa po dahil konektado daw po ito sa flow ng istorya. Noong nasa kolehiyo daw po si Mama May, siya po ay tahimik lang pero madaldal kapag kaibigan niya na ang kanyang mga nakakasama. At meron daw pong isang lalaki na naiiba sa kanyang paningin na tawagin na lang daw nating Papa Pogi. Si Papa Pogi daw po ay isang mayaman na negosyante. Hindi raw po malaman ni Mama May kung bakit sa tuwing nakikita niya si Papa Pogi ay kinikilig daw siya ng palihim. Ngunit mahiyain daw po si Mama May noong mga panahon na yon samantalang si Papa Pogi naman daw po ay may pagka-playboy. In denial daw po si Mama May para sa feelings niya kay Papa Pogi samantalang si Papa Pogi ay nagkaroon na po ng girlfriend. Kaya itinuon daw po ni Mama May ang kanyang atensyon sa pag-aaral at ilang buwan lang daw po nito bago dumating sa kanyang buhay si Chris. 21 years daw po ang nakalipas ay nagtagpong muli ang landas ni Mama May at ni Papa Pogi. Nagkita daw po kasi silang dalawa sa isang reunion habang kasama daw po si Chris. Pagkatapos daw po ng pagkikita nilang dalawa ay napansin nila na parang may feelings na si Papa Pogi kay Mama May. Pero patay mali siya daw po si Mama May dahil wala talaga sa kanyang isip ang pag-aasawa. Dito na rin daw po nila nalaman na yung ex-girlfriend ni Papa Pogi ay niloko lang siya sa loob ng 5 taon nilang pagsasama. Kaya
naisip daw po ni Papa Pogi na baka ayun na ang kabayaran sa pagiging playboy niya noong panahon. At minsan daw pong nagkaaya ang uminom ang kanyang pamilya at kasama daw po si Papa Pogi. Si Mama May daw po na never uminom dati ay napainom nung araw na yon. Pagkatapos daw po ng gabing yon ay medyo napansin nila na nag-iba ang ugali ni Mama May. At napansin daw po nila na napapadalas na ang pagpunta ni Papa Pogi sa bahay nila ni Mama May. 3 buwan lang daw po ang nakalipas, parang naging sakitin si Mama May. Palagi daw pong masakit ang kanyang sikmura at mabigat daw ang kanyang ulo. Mahigit 2 linggo daw pong nagkaganon si Mama May at palagi na lang daw po siyang nakahiga dahil kapag tatayo ay umiikot daw ang kanyang paningin. Ilang araw pa daw ang lumipas bago nila nakumbinsi si Mama May na magpa-check up na at dito na daw po bumungad sa kanila na si Mama May po ay nagdadalang tao. Nagulat daw po silang lahat dahil wala naman daw pong nobyo at never naman nagka-nobyo si Mama May. Sa madaling salita, nung araw po na nagkainuman si Mama May at si Papa Pogi po ay nagka one night stand. Parehas daw pong nagulat si Mama May at si Papa Pogi na magkakaroon ito ng bunga dahil isang beses lang naman. Kaya nung nakapag-usap daw po silang dalawa ay napagkasunduan na magko-co-parenting pero nauwi din daw po ito sa ligawan. Sobrang ganda daw po ng pakikitungo sa kanila ni Papa Pogi. Alagang-alaga daw po silang mag-ina lalo na ang kanyang Mama May na 9 months na pong buntis nung panahon na yon. Kaya 3 na daw po silang magpoprotekta kay Mama May, si Chris, si Papa Pogi at ang kanyang magiging kapatid. Simula din daw po noon ay nakatira na daw po sila ngayon sa isang malaking mansyon. Si Papa Pogi na rin daw po ang nagpapaaral sa kanya ngayon at tinuluyan na rin daw po siyang i-adapt. Nagpaplano na rin daw po si Papa Pogi na pakasalan si Mama May soon. Pero ang buong akala nating lahat na ito na ang happy ending ay hindi pa po. Simula daw kasi nang maging maganda ang buhay nilang mag-ina sa piling ni Papa Pogi ay dito na daw po umaligid ang mga taong wala namang ambag sa buhay nilang dalawa. Bumalik daw po kasi ng Pilipinas ang buong pamilya ng biological mother ni Chris. Nalaman daw kasi nila ang nangyari na kesyong mayaman na daw po sila Chris kaya dapat ay tulungan naman daw ang pamilya ng kanyang biological mother. Kaya ang ginagawa daw po ni Mama May at ni Papa Pogi ay nag-aabot ng pera sa pamilya ng kanyang biological mom. Tumigil lang naman daw sa pagbibigay ng pera si Mama May sa kanyang tunay na pamilya nung nalaman na pinansusugal lang ng kanyang lolo ang perang binibigay. Naging maluho din daw po ang kanyang mga tito at tita parang ginawa daw pong ATM machine si Mama May at si Papa Pogi. Oo, alam ko na pamilya sila ng tunay na nanay ko pero wala silang karapatan na sabihan si Mama May na lumandi lang daw siya para makaahon sa hirap. Dahil lahat ng naipundar ni Mama May na meron siya ngayon ay naipundar niya yan sa pagsisikap niya. Palagi po nilang tinatakot si Mama May na kukuhanin nila ako kapag hindi siya nagbigay ng pera. Ang palagi po kasi nilang sinasabi kay Mama May ay hindi naman daw sila ang legal kong pamilya. Hindi daw po sila titigil hanggat hindi nila ako nakukuha kay Mama May. Ako po kasi ang kahinaan ni Mama May kapag nakikita niya na nahihirapan niya ako ay hindi niya matiis. Pero alam ko po na sa oras na makuha nila ako ay alam kong hindi naman nila lalayuan si Mama May at si Papa Pogi. Gagawin lang nila akong pain para lalo nila itong mahuthutan ng pera. Ilang linggo pa lang po ang nakakalipas ay isinilang na ni Mama May ang kapatid ko. Lalo po siyang nahihirapan dahil sa mga kamag-anak kong gahaman. Kaya naguguluhan po ako kung sasama na po ba ako sa kanila. Kapag sumama po kasi ako sa kanila may tsansa na hindi na nila guluhin si Mama May. Handa po akong maghirap at magdusa kasama ang pamilya kong maiitim ang budhi. May laban po ba talaga ang totoo kong pamilya kung sakaling naisin nila akong kunin kay Mama May? DJ Charis, may konting love story po itong 2 tao na mahalaga sa buhay ko. Gusto ko lang po kasing malaman nila na ang pagmamahala nila ay nagbunga ng isang masayang pamilya kasama po ako dito. Si Mama May po ay 42 years old, medyo late na po ang kanyang pregnancy kaya medyo maselan. Si Papa Pogi naman po ay mabuting tao pa rin lalo na para sa amin. Hanggang dito na lang Ate Charis. Unang-una gusto kong sabihin sa'yo na sobrang ganda ng istorya ng buhay mo. Masasabi ko talagang isa itong himala. Kung papaano ka nakaligtas sa isang matinding aksidente. At kung papaano hinipo ng Diyos ang mabuting puso ni Mama May para akuing ka bilang anak. Tungkol naman sa mga kamag-anak mo, mga epalog sa buhay niyong dalawa ni Mama May, wag mo silang intindihin. Huwag kayong magpaka-stress sa kanila dahil kahit anong gawin nila ay hindi ka nila makukuha. Dahil ikaw ay 21 years old na at may karapatan ka na magdesisyon para sa sarili mong buhay. At kung iniisip mo naman na isakripisyo na lang ang iyong sarili at sumama na lang sa mga kamag-anak mo maiitim ang budhi para matahimik na si Mama May, yan ang wag na wag mong gagawin. Dahil kaming mga nanay na nagmamahal sa aming mga anak, mas matitiis pa namin yung sandamakmak na stress at sakit ng ulo kaysa malayo sa aming mga anak. Kung ako yung nasa kalagayan ni Mama May, mas pipiliin ko pang stressin na lang ako ng mga kamag-anak mo kaysa malayo ka sa akin. Dahil kaya nga tinitiis
ni Mama May yung stress na binibigay ng tunay mong pamilya dahil ayaw kanyang mawala. Kaya kung gusto mong matulungan si Mama May, magpakatatag ka, huwag kang magpaapekto sa tunay mong pamilya. At huwag na huwag mo silang iiwanan dahil yan ang magbibigay ng napakatinding sakit kay Mama May pag ikaw ay nawala sa kanya. Kaya sobrang salamat sa'yo sa pagbabahagi mo ng napakagandang kwento.